So, bakit po natin kailangang makilala si Kristo? Bakit kailangan tayong maglaan na alamin ang layunin ng Diyos kay Kristo? Bakit po natin kailangang talagang pagigiang makilala si Kristo Jesus? Para po ba tulungan niya tayo sa ating mga pang-araw-araw na problema? Para po ba tayo ay huwag nang hatulan ng Diyos? O para po ba tayo, sabi nila, tayo ay pag namatay tayo, pumunta tayo sa langit? So bakit po? Meron pong mas malalim na dahilan si Apostol Pablo kung bakit kailangan nating makilala ng lubusan si Kristo. At ito po ang pinakadahilan. Dahil meron pong mga yamang nakalagay pag tayo po ay lubusang nakakatiyak ng ating kaugnayan sa Diyos. At pag tayo po ay lumalago sa pagkakilala natin kay Kristo, lalo po nating natitiyak sa yung ating pong matibay na kalagayan sa Diyos. At doon sa matibay na kalagayan natin sa Diyos, meron pong yaman dyan. Meron pong kayamanang ating may pamumuhay dito po sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Yan po ang pinakatanging dahilan kung bakit si Pablo dito po sa Colosas ay nais niya ng lahat ng mga Kristiyano ay kilalanin nilang lubos si Kristo Jesus. Now, itong pong mga yamang ito na nagbibigay sa atin ng ating katayuan sa Diyos, alam ho ba niyo mga kapatid, yan po ang mga magbibigay sa atin ng kasiyahan, ng comfort in times of trouble. Ito po ang napagtanto ko po. Pag tayo po ay nasa kagipitan, nasa kahirapan, alam ho ba ninyo, kailangan po natin ng assurance ng ating relasyon sa Diyos. Higit pa po sa comfort. Kailangan nating matiyak kahit na dumaranas po tayo ng mga paghihirap sa buhay, alam natin panig ang Diyos sa atin. Na hindi tayo po laban sa Diyos, ang Diyos ay hindi laban sa atin. At pag po natitiyak natin na tayo po ay nasa Diyos pa rin at ang Diyos ay sumasa atin pa rin, kahit na po ano ang dinadaanan natin sa buhay, makakalampas po tayo. O tayo po ay makakaahon o tayo ay magtatagumpay. Pag alam natin na ang Diyos sumasa atin pa rin po. Yan ang natutunan ko. More than comfort, you need assurance. At siyan po ay magkaroon tayo ng katiyakan ng relasyon natin sa Diyos pag nakikilala natin ng lubusan si Kristo. Halimbawa po, ako po ay nagbabasa ngayon sa aking devotion dito po sa aklat ni Job. Nabasa na po ba yung aklat ni Job? Okay, doon po sa Old Testament. Si Job po, ito, kukwento ko ito para ma-point ko po sa inyo na you need assurance more than comfort when you are in trouble. Now, halimbawa po si Job po ay, pag binasa po natin yung aklat niya, siya po ay nawalan ng loob dahil sa mga napakaraming mga trahedyang nangyari sa kanyang buhay. Na iniisip niya, dahil po nangyari sa kanya yung mga trahedyang yaon, ang Diyos ay laban sa kanya. Kanya po, nagsimula na siyang tanungin yung pakikitungo ng Diyos sa kanya kasi sa isip niya, kalaban na niya ang Diyos. Dahil nga po, namatay ang mga mahal niya sa buhay, nawala yung kanyang mga ari-arian, kaya naisip niya, ang Diyos ay laban na sa kanya at dahil po doon, nalubo siya. In fact, nung po mangyari sa kanya, nag-doubt na siya, ay sabi niya, sana hindi na ako nabuhay. Kasi akala niya, ang Diyos ay laban na sa kanya. Hanggang ang Diyos po ay naghayag sa kanya. Bagamat hindi niya maintindihan yung kapahayagan ng Diyos sa kanya, ipinaalam ng Diyos kay Job. Siya ay panig pa rin kay Job. At dahil alam niyang panig ang Diyos pa rin sa kanya, alam mo ba ninyo, again, nagtiwala na naman po si Job sa Diyos. Ganyan po ang nabibigay. Pag alam mo, tama, ang iyong kaugnayan sa Diyos, na ang Diyos ay sumasa iyo, hindi laban sa iyo. At saan po malalaman mo yan? Pag nakikilala mo ng lubusan si Kristo. Sabi nga ni Apostol San Pablo, if God is for us, who can be against us?
He who gave His Son for us. Sabi niya, ibinigay na niya ang kanyang sariling anak sa atin. That is an assurance. And that, if God is for us, who can be against us? Okay? Sa ibang, sinabi pa ni San Pablo, tinanong niya doon sa Romans 8, who will separate us from the love of God? Now, ano raw ang mga paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Tapos bumanggit po siya ng posibleng mangyari po sa isang tao, paghihirap, kahubaran, etc., etc., anumang mga trahedya. Pero sabi po ni Paul, because God is for us in all these things, we are more than conquerors. Through Him who loves us. Kanya po si Pablo, ganyan na lang yung kagustuhan niyang kilalanin o ipakilala at yung mga taga-Colossians ay kilalanin nila si Kristo. Ganun po ang kanyang desire. Doon po sa mga followers ni Jesus, doon po sa Colossae. Now, ang gusto niya na sila po ay makarating doon sa yamang sila ay nakakatiyak ng kanilang ugnayan sa Diyos. By understanding and knowing Christ. Yan po ang paraan para magkaroon ka ng assurance. Kaya yan po ang desire ni Pablo. Kaya nga po, doon po sa mga nakaraang talata sa chapter 1 verse 28, nandun sinabi po ni San Pablo, he is proclaiming Christ, he is warning people, he is teaching them so that they will attain to their perfection in Christ. Para malubos yung kanilang kaganapan sa pagkakilala na kay Kristo. Kaya nagtuturo siya. Dito naman po sa binasa nating talata, makita natin, si Pablo po ang pinaka-earnest desire niya. Ayun nga pong maka-attain sila doon sa riches which are in Christ. The riches of full assurance which they have in Christ. Kaya sinabi niya, for I want you to know how great a struggle I have for you. Nakikipaglaban ako sa inyo para makarating kayo dun sa full assurance na yon. Kasi nga po, yun po ang pinaka-desire niya. And this is my earnest desire. Yung pong salitang ginamit niya ni Pablo, parang nakikipag-wrestling si Pablo. Nakikipaglaban siya. Dahil gustong-gusto niya, itong mga Kristiyanong ito, makilala nila ng lubusan si Kristo. Nakikipaglaban siya parang sa isang wrestling match. Alam mo ninyo, yung major sa struggle ni Pablo dito, ay yung nasa prison siya. Pero ang desire niya, yung mga Kristiyano sa labas, they will know Christ more. Okay? Kaya nag-struggle siya kasi nasa prison siya. Meron siyang great desire, pero wala siyang magawa kundi mag-pray. Kaya he was struggling as in a wrestling match. Alam mo ba ninyo, napagtanto ko ito habang pinag-aaralan ko ito, ganito ang karanasan ng mga pastor. Ang bawat pastor po, nag-i-struggle sila na ang lahat ng miyembro nila ay kilalanin nila at makilala nila si Kristo. And that is always my prayer. No? To be honest with you, that is always my prayer for Lord's Way family. Okay? Hindi po yung ma-comfort kayo sa inyong mga troubles, hindi yung malampasan nyo yung pagsubok. Hindi. Ang lagi ko pong prayer sa inyong mga kapatid, na patuloy po ninyong makilala si Kristo and you will be assured of your relationship with God through Him. Why? Because when you are assured that God is for you, you can overcome any trouble. Diyan po talaga ang panalangin ng bawat pastor pong mahal ang iglesia. Mahal po yung kanilang mga membro. And I also believe, yan din po ang prayer ng bawat cell leader sa kanilang member. Hindi ba? Pag cell leader ka, okay, ang isang panalangin mo, hindi yung, sana po, Panginoon, tugunin mo yung prayer nito. Sana po, gano'n, magkaasawa nito para hindi na po ito malungkot sa buhay. Hindi. Ang gusto ng mga cell leader into, lumago sila sa pagkakilala sa kay Kristo. That is the earnest desire of every pastor who loves their church. Of every cell leader who loves their members. Kaya nga sabi rin ni Pablo dito, sabi niya sa verse 5, though I am absent in the body, yet I am present in the spirit. Because of their desire, sabi niya, bagamat wala ako riyan, yung espiritu ko nandyan. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ba ganyan tayo? Dahil po sa sobrang concern natin sa tao, kahit na malayo yung tao, laging laman ng isip natin. Yan po ang ibig niyang sabihin. Dahil yung sa earnest desire ni Pablo na makilala si Kristo, bagamat hindi pa niya nakita itong mga Kristiyano dito sa Colossae na ito,
Sabi niya, kahit na wala ko riyan, yung Espiritu ko kasama niyo. Kasi ang desire ko nga ito ay nandyan. That is my desire for all of you. Because, bakit po ganon? Bakit po ganon si Pablo? Kasi nga po, there are so many riches in knowing Jesus Christ. Marami pong yamang nakasilid kay Kristo na pag alam po natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, you can overcome any trouble in life because you know God is with you. You know God is for you. God is not against you. And you will only know that if you know Jesus Christ. If you are growing in the knowledge of Christ. So, how do we arrive? Paano po tayo makakarating doon sa yaman na iyon na nagbibigay ng katiyakan sa atin sa kaugnayan natin sa Diyos? Tatlong bagay haba ng introduction ko, pero I just want to whet your appetite regarding this. So, paano tayo makaka-arrive doon po sa yaman ng pagkakilala natin kay Kristo na magbibigay sa atin ng katiyakan ng pagiging katiyakan sa ating kaugnayan sa Diyos? Tatlong bagay. Una, continue to live your life in Christ. Yan po ang una. Patuloy po ninyong ipamuhay ang inyong buhay kasama po si Kristo. Verse 6, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Ibig sabihin, yamang tinanggap mo na si Jesus, na siya ang Mesiya, na siya ang hinirang ng Diyos, na siya ang hinirang ng Diyos na Panginoon ng langit at ng lupa, patuloy kang mamuhay sa pananampalataya mo kay Kristo ng gayon. Ibig sabihin, yamang tinanggap mo na si Jesus ang Mesiya, mamuhay ka sa gayong pananampalataya. Iayon mo ang iyong buhay sa gayong pananampalataya. Huwag mo lamang paniwalaan yan, ipamuhay mo yan. Yung pananampalatayang si Jesus ang Mesiya, si Jesus ang Panginoong hinirang ng Diyos sa langit at ng lupa, lumakad ka. Sabi niya, walk in Him. Lumakad ka kasama niya sa gayong pananampalataya. You have that faith in Him. Walk that faith. Ipamuhay mo yung gayong pananampalataya. Step by step, you move forward in that vital union with Christ. No? Iugnay mo yung buhay mo. Bawat hakbang mo, bawat major decision mo, huwag mong isasantabi si Christ. Ilagi mo siyang isa sa alang-alang. You draw your strength from Christ. You draw your wisdom from Christ. You draw your understanding from Christ. That is walking in Him. Okay? So, yung pong mga halimbawa ito, major decisions mo. When you make your major decisions, your career, sa katitira, ano ang kukunin mong trabaho, sino mapapangasawa mo, are you considering your relationship with Christ? Kasi merong mga Kristiyano, pag major decision, sila na nasusunod. No. Okay? Minsan, kaya nga, okay, so in your career, in major decisions, hindi mo dapat isinasantabi yung kaugnayan mo kay Kristo. Lord, ako lang to Pag-aasawa na yung pinag-uusapan dito, Lord, hindi ka pipili na mapapangasawa ko No. Your major decisions, where you will work, where you will stay, those things, kailangan pong ipinamumuhay natin. Naalala ko po when I became a Christian way back nung 1980s, okay? Alam mo ba ninyo, I aligned my life to Christ. My career, ano po ang aking career? Meron akong 4-year course as a chemist. Pero nga po, inalam ko, Panginoon, ano ang gusto mo sa aking... I was in my 20s. So yung career ko po, my love life, pati yung love life ko. No, Panginoon, gusto kong iayon ito. Kaya hindi naman nagkamali ang Panginoon. Okay. Okay, my family. Okay. My church assignments. Ayan naman, tumaba na yung buhok ni Sister Net. Okay? My church assignments. Mag-a-abroad ba ako o dito lang sa Pilipinas? Those things.
Oh, we consider that we walk in Him. We live the faith. Namumuhay tayong kasama ni Kristo. Yamang tinanggap natin siya as Messiah, as Lord of heaven and earth. Now, He should be Lord of our lives. That's how we grow in the knowledge of Christ. Okay? Now, dito po si Pablo, gumamit po siya ng mga metaphorical language para i-describe niya sa atin ito how we live with Christ. Sabi niya sa verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Rooted in Him. Tulad daw po ng isang halaman, nakaugat na tayo kay Kristo once and for all, now we start growing. Nakaugat na tayo kay Kristo once and for all. Tapos, okay, dahil nakaugat na tayo kay Kristo, nakaugat na tayo kay Kristo tulad ng isang halamang itinanim kay Kristo, now we build up in Him. Okay? Natulad na raw ng isang bahay, itatayo natin ang ating bahay o ating buhay na bahay kay Kristo. Nakaugat ka na. Ngayon, itayo mo yung buhay mo, yung bahay mo kay Kristo. Step by step, you build your house in Christ. Okay? Yung rooted po is once for all. Rooted in Him, misanan po yan. Nung tinanggap mo si Kristo, itinanim mo yung buhay mo kay Kristo. Pero yung build up is continuously. Tuloy-tuloy mong itatayo ang buhay mo kay Kristo. Now, as you are doing this, you will be established in the faith. Habang ginagawa mo yan, ikaw ay titibay sa iyong pananampalataya ayon sa pagkaturo sa iyo kay Kristo. And then last of all, okay? Meron po tayong duty habang tayo ay nakaugat kay Kristo, habang itinatayo natin ang ating buhay kay Kristo. Okay? Meron po tayong duty to be grateful. Na tayo maging sa ating katayuan ngayon, maging mapagpasalamat tayo ngayon. Dahil tayo na kay Kristo. Kaya sabi yan, abounding in thanksgiving. Habang nandyan tayo kay Kristo, patuloy tayong nag-uumapaw sa pasasalamat. Bakit? Dahil sa laki ng biyayang kinalalagyan natin ngayon, dahil kay Kristo. Kaya patuloy tayong nagpapasalamat. Hindi tayo naghahanap ng ibang sasampalatayanan, hindi tayo naghahanap ng ibang aral, okay, no. Dahil na kay Kristo tayo ngayon at tayo lumalaw kay Kristo, mag-umapaw tayo sa pasasalamat. Ibig sabihin, satisfied tayo. Lalong-lalo na pag iniisip po natin ang dami ng biyayang meron sa atin ngayon because of Jesus Christ. We are abounding in thanksgiving. Yan po ang natural response if you are satisfied in Christ. You are abounding in thanksgiving, hindi ka naghahanap ng ibang sasampalatayanan. Kaya po, ano mangyayari dyan? Pag ikaw'y patuloy nagpapasalamat, dahil ikaw ay na kay Kristo, ang buhay mo ay isusuko mo kay Kristo sa paglilingkod sa Kanya. Maglilingkod ka sa Kanya, magiging tapat ka sa Kanya. Paglilingkuran mo ang Diyos dito sa buhay na ito dahil ikaw ay satisfied kay Kristo. Mga kapatid, ito po ang tanging paraan para po maabot mo yung yaman ng katiyakan ng iyong kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Continue to live your life in Christ. Yun po ang una. Pangalawa, guard yourselves against false beliefs. Switch yan. No? Ito po yung pangalawa. Ingatan mo ang iyong sarili doon sa mga maling paniniwala. Ito po ang main concern ni Paul sa mga Colossian Christians. Na sila po ay huwag ma-impluwensyahan ng mga maling paniniwala na noon ay pinopropagate po ito ng mga false teachers within their church. Bakit po sila binabalaan ni Pablo? Why? Kasi yung pong mga false beliefs po, yan ay nagiging katitisuran para makilala mo pa si Kristo, para magkaroon ka pa ng full assurance sa iyong kaugnayan sa Diyos. Pag meron po kasing
false beliefs. Meron kang pinaniniwalaan, meron kang pinakikinggan ng mga maling aral. Yan po ang malaking hadlang yan. Para hindi ka umabot doon sa full assurance of knowing God is in you. God is with you. Malaking hadlang po yan. Kaya po si San Pablo, para po i-exhort niya, turuan niya itong mga Kristiyanong ito para maging mapagbantay sila, para po sila ay maging vigilant sa paghawak po nila ng kanilang pananampalataya kay Kristo at para maging tapat sila kay Kristo. Winarningan po sila ni Pablo tungkol sa mga panganib ng false beliefs. Now, let me give to you some negative effects of false beliefs. Pag ang isang Kristiyano po, ang isang tao ay merong mga pinakikinggan at merong pinaniniwalaang false beliefs, ito po ang negative effect niyan. At hindi lang, magiging hadlang po yan para makilala mo pa si Kristo. Una, false beliefs can deceive. Okay? Sabi po sa verse 4, I tell you this, so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. Sa NASB, persuasive arguments. Sa ESV, plausible arguments. Yung pong mga maling paniniwala, yan po ay nakaka-deceive po yan. Okay? By fine-sounding, yung bang persuasive arguments, no? Yung bang plausible, parang tama pero mali. Okay? Plausible, yan ang plausible arguments. Parang tama pero mali. Okay? So nakaka-deceive po yan. Pangalawa, yung false beliefs can enslave. Nakakapang-alipi po, nakakabihag yan. Sa verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Sa halip pong lumaya ka kay Kristo, kasi ganyan po ang aral ni Kristo, nakapagpapalaya yan eh. No? You will know the truth and the truth will set you free. That is Christ's teaching. Ang aral po ni Kristo, hindi yan nangaalipin. Nagpapalaya po yan ng konsyensya, ng kaisipan, ng damdamin, ng takot. Nagpapalaya po ang aral ni Kristo. Pero ang false beliefs, yan po ay nakaka-enslave. Nakakabihag po yan. Okay? Okay? Yan po ang ginagawa ng false beliefs. Kaya po, babantayan natin yan. Pangatlo, false beliefs can disqualify. Okay? They can disqualify. Sa verse 18, let no one disqualify you insisting on asceticism and worship of angels. It can disqualify you in attaining God's spiritual blessings in Christ. Pag po nakikinig kayo ng mga false beliefs, yan po pwede kayong ma-disqualify. Doon po sa spiritual blessing na inilalaan sa iyo in Christ. Madi-disqualify ka. Hindi mo maabot. Okay? Yung pong nais ng Diyos na magkaroon ka kasi nakikinig ka. Okay? Sa mga false beliefs. Now, ano po ang mga false beliefs na ito? How can we identify these false beliefs? Tatlo po ito. Una, philosophy based on human tradition. Yan po yan. Okay? Verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition. Okay? Ano po yan? Okay? Anong false belief na ito? Ito po yung mga human philosophy. Ano yung philosophy? Love for wisdom. Pero human. Makataong pag-ibig o mahilig sa karunungan. Pero makatao. Okay? Based on human tradition, they are mere speculation. Mga haka-haka lang yan. They are not revelation. Hindi yan ayon sa aral ng salita ng Diyos. Okay? Mga human philosophy po yan. Love for wisdom, but wisdom not based on truth. Okay? Kaya nga sabi dyan, they are empty deceit. Empty deceit. Walang laman ng katotohanan.
Kaya walang dating. Empty deceit. Okay? Pinaniniwalaan, pero hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya walang katotohanan yan. Kaya walang dating yan. Maliling lang ka lang. Okay? Akala mo tama, pero mali. Pero pag inisip mo, pag alam mo ang salita ng Diyos, lalo kilala mo si Kristo, they're just empty deceit. Pero, nakapang-aalipin po yan kung paniniwalaan. Okay? Halimbawa, anong mga tradisyon nating mga Pilipino na hindi ayon sa salita ng Diyos, pero pinaniniwalaan natin ito, minsan apekta, kahit na Christian ka eh. Halimbawa, pagkakasal ka bukas, dapat huwag mo susuot yung wedding gown kasi baka hindi matuloy yung kasal. Okay? Kaya pinaniniwalaan yan. Meron pa rin mga Christian naniniwala dyan. Kaya pagdating ng kasal, yung babae, dapat sinukat ko talaga eh. Ano pa? Usog. Ano yung usog? Huwag mong babatiin yung bata. Kasi baka mag-release ka ng negative energy. Okay? Yung bang, ang cute ng baby, oy, pera usog. Dito sa church natin eh, minsan may beata tayo, ay, ang cute ng baby. Nakukyutan na nga ako, pera usog pa ako. Okay? Yung bang ganun, yung bang nag-appreciate ka na sa isang bata dahil cute siya, tapos sasabihin ka na, oy, pera usog. Okay? These are philosophy. Ano pa? Okay? Ano pa? Okay? Yung pong, huwag kang magwawalis sa gabi. Kasi ilalabas mo ang swerte. Hindi, ipasok uli ang swerte. Okay? Okay? Pinaniniwalaan niyo ba yan? Isa pa, pagpapaalam sa lamay. Ito minsan, pag nakikipaglamay po ako, hindi ko alam kung ano sasabihin ko doon sa namatayan eh. Ano? Kasi, wag mo raw sasabihin, yayaon ako. Kasi baka sumunod ka eh. Yung po, minsan hindi mo alam kung ano. At saka raw, pag ano, yung mga bata, ano mo sa ataol, ililipat mo siya. Paano pag malaki na yung bata? Ano? Okay, I mean, these are, okay, ano pa? Okay, ano pa? Si Bait, alam kilala si Bait? Pag raw, nagagalit ka sa mga daga, huwag mong tatawagin, mga dagang ito. Hindi. Ang babait ng mga dagang ito. Kasi lalo ka raw, I mean, these are things based on human philosophy. They are not revelation. At kung paniniwalaan mo yan, minsan nakakala mo hindi ka naniniwala, pero tingnan po ninyo, baka meron kayong mga pinaniniwalaan yan, instead of freeing you, pinapalaya ka sa unnecessary fear and anxiety, okay, you are being enslaved. At paano malalaman? They are not according to revelation. Ano ang revelation? Christ is God's revelation. Lalaya ka. Pag nakikilala mo si Kristo, lalo kang lalaya sa mga bagay na yun. Kayo po ba yung minsan may punso doon, gagano? Paraan po. Ganun ba kayo? Nung bata ako, ganun ako eh. No? Baka raw matapakan ko. Dapat sila ang umaalis kasi hindi ko nakikita eh. Bakit akong makikitaan? Sila yung nakakakita sa akin, hindi ko nakikita. Nung naging Christian ako, these are balonies. No? These are balloons. Ibig sabihin, they are empty deceits. Ano pa po? Una, philosophy based on human truth. Pangalawa, philosophy based on elemental spirits of the world. Sabi dyan, according to the elemental spirits of the world. Nung pong nasa Thailand kami, meron kaming pinuntahan doon, Sanctuary of Truth. Pinopropagate po nila yung teaching ng Hinduism. Okay? Now, yung classical elements daw po, dito sa mundo natin, yung earth, water, wind, and fire. Na ang mundo raw po natin is only made up of four classic elements. Earth, water, wind, and fire. Parang yung combo yun. Okay? Now, ang pinaniniwalaan nila, yung daw pong earth natin, yun po ang mga puwersa
na nagpapaandar sa mundo natin. Yan po ang tinutukoy, isang maral tinutukoy ni Pablo dyan, according to the elemental spirits of the world. Okay? Na pinaniniwalaan nila yung earth, yung wind, yung fire, yung water, ay they're being controlled by gods. No? At doon po, nasa Thailand kami, sabi ko, pinaniniwalaan pala ito. Merong naniniwalang ganyan. Okay? Okay? At well, a brother here, kinuwento niya sa akin, pastor, sabi niya, noong nagma-martial arts kami, we are saying a mantra. Nagsasalita raw po sila ng mantra before they practice martial arts. They are asking the powers to empower them. At meron pong ganyang mga tao na naniniwala sila by calling the spirits, sila po ay magkakaroon ng kapangyarihan. Okay? Yan po ang isa sa mga binabanggit ni Pablo ito. Huwag kang paalipin sa ganyan. So yung po yung pangatlo, practices based on mysticism. Ano po ang mga false beliefs na ito? Ito po mga practices na batay sa mga mysticism. Ano yung mysticism? Yung pang misteryo. Walang paliwanag. Paranormal, sabi nga nila. Yan po sa verse 18. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions puffed up without reason by his sensuous mind. Ano po ang mga practices na ito? Well, siguro itong mga, kung naniniwala po kayo sa mga mystics, sa mga manghuhula, sa mga arbularyo, sa mga spiritista, okay, na meron daw po silang kapangyarihan, meron silang supernatural vision, okay, nakapag-communicate daw po sila sa mga unseen spirits o sa mga patay, na parang kabadong-kabado ka, meron kang test, tapos gusto mong magpahula. No? Tapos kaya ako dito. Parang gano'n, no? Minsan natutokso ang gano'n para makatiyak ka. These are deceiving spirits po yan. Yung iba naman, yung mga figurines. Di ba? Reregaluhan ka ng mga, yung palaka, meron siyang coin dito. Kulay green, yung palaka. Okay, reregaluhan ka ng pusa, kinakawayan ka kaya. Kinakawayan kang ganon. Okay? Yung iba naman, bumibili ng mga amulets. No? Yung mamahaling mga gems na amulets dito. Pampaswerte, pangkamon daw yun ng swerte. No, hindi mo alam, malas ang malas yung come on, malas. Yung bang, di ba, gaganong-ganon yun. Tapos these are things based on mysticism. Okay? Na now, I'm ini-enumerate ko po ito just to jog your minds. Maybe some of you are already Christians, you believe on those things. No? Di bang magbibingo ka, kukunin mo yung pera, tapos gagawin mo yung mga ginagawa nila dyan eh. Maybe you are already Christians, pero somehow you're being influenced by these things. At siyan po, hadlang yan, para makarating ka doon sa assurance na ang Diyos sumasa iyo. Okay? Kaya po, maaari kang ma-deceive, maaari kang ma-enslave, maaari kang ma-disqualify. Now, ang tanong, bakit hindi po natin kailangang paniwalaan ang mga bagay na ito? Bakit hindi natin kailangan? Well, sabi po sa verse 9, look at verse 9. Because in Christ, the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Bakit hindi natin kailangan paniwalaan to? Bakit hindi natin kailangan ang mga bagay niyan? Okay? Dahil sabi po ni Pablo, kasi si Christ, because Christ is supreme over all. Si Kristo raw po ay supreme sa lahat ng ito. At hindi lang yon. You as a Christian, you have been made complete in Christ. Wow!
Gusto ko yan. Dalawang dahilan, bakit hindi mo kailangan paniwalaan yan. Una, because Christ is supreme above all these spirits, above all these false teachings. He's supreme. Kaya sabi diyan, for in Him the whole fullness of deity dwells, and you have been fulfilled in Him who is the head of all rule and authority. Explain ko po konti yan. Una, in Christ all the fullness of deity dwell. The Godhead. Nakatira raw po kay Kristo yung very essence of God. The whole being of God is in Christ. God has a permanent address, and His address is Christ. If you want to know God, if you want to experience the power of God, He is in Christ. Yung buong kalikasan po ng Diyos ay na kay Kristo. At sabi diyan, it dwells in Him bodily. Ibig sabihin, yan po nagsasuggest yung whole Godhead, yung pong buong pagka-Diyos ng Diyos, yung buong katangian ng Diyos, yung buong kapangyarihan ng Diyos, yung buong karunungan ng Diyos, yung buong kaalaman sa Diyos ay na kay Kristo raw po. Permanent residence ng Godhead is Christ. If you want to know God, if you want to experience His power, if you want to have His wisdom, you go to Christ. You go to Christ. At hindi lamang po yun. Hanapin mo kay Christ. Ang totoo ito, if you are in Christ, you have been filled in Him. You have been filled in Him. Ano po ibig sabihin yun? We share Christ's fullness. We are already connected to Christ who is God. So all the fullness of God in Christ is ours. Sa atin na po yan. Dahil nakakonekta ka na sa Diyos o nakakonekta ka na kay Kristo, lahat ng kaganapan, kapuspusan ng Diyos kay Kristo ay nasa iyo. Laan po yan sa iyo. Okay? In our union with Christ, our every spiritual need is fully met. Possessing Christ, we possess all. Okay? Yun po ang ibig sabihin yan. You have been made full in Christ. You possess Christ, you possess all. All your spiritual needs, more than all you need, is in Christ. Yan po ang sinasabi ni Pablo. You don't need to turn to human philosophy. You don't need to turn to mysticism. You don't need to wear those amulets. Isuot mo na lang yan for decoration, but not for power. Okay? Alam mo yung manghuhula, bigyan ko kayo ng tip. Hulaan mo. Hulaan mo yung manghuhula. Sabihin mo sa manghula, hindi totoo ang sinasabi mo. Hulaan mo siya. Dahil totoo, yun po ang sinasabi. Yung manghuhula, hulaan mo. Sabihin mo sa manghula, hindi totoo ang sinasabi mo. Hinulaan mo siya. Totoo. Mas totoo yung sinabi mo kaysa doon sinabi niya sa'yo. Okay? Kaya po, you don't need to wear some amulets just to attract positive energy. You don't need those things. You have Christ. Yan po ang sinasabi ni Pablo. Sabi po ni Charles Wesley, Thou, O Christ, art all I want, more than all in Thee I find. Sabi po ni, and then sabi niya, the head over every power and authority. Christ is the head of every power and authority. Kung anuman pong kapangyarihan nandyan sa universe, kung anuman pong kapangyarihan meron yung mga espiritu na hindi natin nakikita, kung anuman pong meron sila, ang source po nun ay si Christ. At si Christ po ang Lord lahat ng yon. Okay? Takot ka ba sa masamang espiritu? Tandaan mo, yung masamang espiritu, yung Lord nun, si Christ. At ikaw na kay Christ. Kaya yung masamang espiritong yon, he cannot touch you. But you are in Christ. That's how secure we are in Christ. Kaya po ang challenge natin, since you have Christ, okay, why do you need any other mediator? Okay, why do you need any other Savior? Kung ikaw ay na kay Kristo na. Di ba, sa ibang religion,
bago ka makarating sa Diyos, dumaan ka raw sa nanay. Para pakinggan ka nung anak. Binigay na siya si Kristo, dadaan ka pa ba sa nanay? Di ba? Bakit pa ako dadaan sa nanay? Binigay na nga sa akin yung anak. That is just, to think about these things. Kasi meron pang naniniwala. Parang yung tatay ko nung bata kami. Naki-Christ na. May apuro pa siya. Pero pa siya, sabi ko, diretso na tayo. Okay, yun po sinasabi dito ni Apostol San Pablo. Do you have Christ? Do you need to turn to other people so that you can have God's blessing? You don't need those, man. So yun po ang una. Una, para po makarating ka doon sa full assurance of your standing with God. Ano po yung una? Continue to live in Christ. At pangalawa, pag-iingat ka doon sa mga false beliefs. Kasi every time you believe a false belief, nababawasan. Nalalayo ka kay Kristo. And then lastly, pangatlo po, you know and remember what you are now in God through Christ. Alamin mo at lagi mong tandaan ang kalagayan mo ngayon sa Diyos dahil po kay Kristo. Para po hanapin po ang kaganapan natin kay Kristo at ingatan natin ang sarili natin sa mga maling paniniwala po. Pinapaalala po dito ni Apostol Pablo kung ano po ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Dito po, inisa-isa ni Pablo ito, 4 po ito, mabilisan ko bibigay sa inyo. Para matiyak mo na ikaw ngayon ay nasa Diyos at ang Diyos ay sumasayo, ito ang dapat mong malaman. Yung mga bagay na ginawa na ng Diyos sa iyo in Christ at lagi mong tatandaan ito. At ikaw, tayo po, ay nakarating sa fullness ni Christ, hindi po dahil meron tayong ginawa, o meron tayong na-achieve, o meron tayong naisip. No, ito pong lahat ng ito, nakalagayan natin ngayon sa Diyos kay Kristo, ito po ay ginawa ng Diyos para sa atin. Para sa atin. Hindi natin ito naisip, hindi natin ito in-achieve. Ito po ay ginawa at inisip ng Diyos para sa atin kay Kristo. So ano po ang mga bagay na ito? Una, circumcised in Christ. We are already circumcised in Christ. Verse 11, in Him you also were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh, by the circumcision of Christ. Now, meron pong background yung circumcision. Sa Old Testament po, yung circumcision, ginagawa po yan symbolically, ang ibig pong sabihin yan, symbolically removing uncleanness and marking those people who are circumcised that they are God's people. Yan ang symbol niyan sa Old Testament. Sinicircumcise po yung mga Hudyo para po, symbolically, pinapakita sa kanila, inaalis na yung kanilang karumihan, uncleanness. At sila po ay tinatatakan na sila ay bayan ng Diyos. That is Old Testament background. Pero for Jesus followers now, yung circumcision po ay stripping off of our sinful nature. Okay? Okay? Inalis na po yung kapangyarihan ng masamang pita, masamang naisin. Kaya tayo ay, yung uncleanness natin, natanggal na po yan. Ibig sabihin, hindi na natin susundin yung masasamang hilig ng laman. We have been circumcised. At hindi lang yon, since we have been circumcised in Christ, now we are marked as God's people. In Christ. Yan po, hindi natin ginawa yan. Ang Diyos ang gumawa niyan. We are circumcised in Christ. Tinanggal po ng Diyos yung pagkaalipin natin sa masasamang pita, circumcising us, uncleanness, and then He marked us as His people. Circumcising. Pangalawa, united to Christ's death and resurrection. Ito po ang ginawa na rin ng Diyos atin. Tayo po ay isinama ng Diyos sa kamatayan
at pagkabuhay po ni Kristo. Ito po ang pinapakita ng baptism. Lahat pong nabaptize dito sa Lord's Way. Paano kayong binaptize? Okay? Ilulubog po kayo sa tubig after 3 seconds. Okay? Ahahon po kayo. Ano po ang ibig sabihin yan? Pinapakita po sa atin ng Diyos through baptism na tayo ay isinama ng Diyos sa kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo. Yan po ang ibig sabihin yan. Sabi sa verse 12, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful working of God who raised Him from the dead. Mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit namumuhay na tayo ngayon sa isang bagong pamumuhay. Ayon po sa kapangyarihan ng Diyos, sumasa atin. Tayo po ngayon ay namumuhay na ayon sa resurrection life ni Christ. Kaya meron tayong bagong buhay ngayon. Okay? Yan po ang sa pangginawa ng Diyos sa atin. Pangatlo, no, we are no debt to God. Wala na po tayong utang sa Diyos. It has been paid by Christ on the cross. Okay? Verse 13, and you, who were dead in your trespasses and circumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing it to the cross. Mga kapatid, totoo po, meron tayong utang sa Diyos. Because of our disobedience. Meron po tayong utang sa Diyos. In fact, we signed the certificate of debt. Okay? Meron po tayong parang symbolically, pinirmahan natin yung pagkakautang natin sa Diyos because of our disobedience. Pero yun po mga kapatid, that is already canceled. Wala kang utang ngayon sa Diyos. Okay? Yung pinirmahan mong certificate of debt, it has been canceled. How? Jesus paid for it. Wow. Wala akong utang sa Diyos. Bagamat alam ko, ako'y makasalanan. Marami akong ginawang kasalanan sa aking buhay. Inaamin ko yon. Pero nung ako'y tumanggap kay Kristo, that debt has been canceled. Okay? Sa cross, ano pong sabi ni Christ? It is finished. Tetelestai. Sa cross, it has been paid. Tanong ko kayo, do you remember your Meralco bill na binayaran nyo? Sino po dito ang binayaran nyo na yung Meralco bill tapos pinapile pa ninyo? Never. You throw them away. Ako, pag nagbayad ako ng Meralco bill, lalagay ko paid. Then, di ko na alam saan ko lalagay. Ganyan po tayo mga kapatid, kay Kristo. Okay? Wala tayong utang sa Diyos dahil binayaran na po ni Kristo. Pangapat, Satan, our adversary, is defeated. Verse 15, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Ano po ang ibig sabihin nito? Don't ever listen to Satan's accusation. Anong accusation ni Satan? You are not worthy of God's love. Don't ever listen to that. Hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat lumapit sa Diyos. Hindi ka karapat-dapat na pakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Don't ever listen. Because Satan has already been defeated. Yan po ang sinasabi dyan. Okay? In fact, sabi po dyan, these spirits were put to open shame. Ipinahiya po sila. Anong ginawa? Okay? He disarmed the rulers. Pinapakita dyan yung kalagayan ng isang sundalo. Okay? Tinanggalan sila ng weapon. Isa pong kahihiyan sa isang sundalo ay yung maagaw yung kanyang sandata.
At yan po ang ginawa po ni Kristo, mga kapatid. Nung magtagumpay siya laban sa kanila, tinanggalan sila ng kanilang mga sandata. That is shame. Siya na ginawa ni Kristo. Kaya pinapakita po sa atin, huwag tayong makikinig sa anumang akusasyon ng dyablo na sinasabing, we are not worthy of God's love. Now we are. Okay? Because Christ paid it all. Kaya pag nakakakita kayo ng cross, that's how Christ defeated evil spirits. Kanya po, mga kapatid, tayo po ngayon, anong ibig sabihin yan? Tayo po ngayon ay nasa favor na ng Diyos. We are in God's favor. Kaya pag-aralan po natin to, sampatayanan natin to, na tayo ngayon ay nasa ilalim na ng pabor ng Diyos dahil kay Kristo. Okay. Kaya pag-aralan natin yan, minsan pumapasok po sa mind natin yung doubt, pumapasok po kung ano-ano dyan. Pag-aralan natin, turuan natin ang ating mga sarili sa tulong ng banal na Espiritu, sa liwanag po ng salita ng Diyos na binabasa natin, nang sa ganun makaka-arrive tayo sa full assurance of our relationship with God. Inuulit ko po, itong mga bagay na ito, hindi po natin yan naisip, hindi po natin achievement yan. We are there because of Christ. Because of our faith in Christ. Now, for my challenge. Panalangin ko po na sana po we attain to the riches of full assurance of our relationship with God by knowing and understanding Jesus the Messiah. Okay. Now, paalala ko rin, ito pong mga yamang ito ay available lamang doon po sa nagte-take time to know and understand, to search them out. Hindi po ito available doon sa mga Kristiyanong tamad, na ayaw nilang kilalanin si Kristo, ayaw nilang pag-aralan ang kanyang salita. Pansinin nyo, these are hidden in Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. They are hidden. Hindi ibig sabihin nakatago na hindi natin mahalungkat. No, they are hidden. Ibig sabihin because they need to be searched out. Kailangan po ng effort para po malaman, ma-enjoy because they are for us. Available po for everyone who wants to know Christ. Okay? Kanya po, tandaan nyo, diligence is a virtue. Wala pong Kristiyanong tamad na mag-a-arrive sa true riches na ito. Kailangan po ng diligence. Diligence, sipag po. Isa yan sa ibinigay sa atin ng Diyos. Sipag to know Christ. Sabi ni Christ, ask and it will be given. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened. There is an action. You have to ask, you have to seek, you have to knock. Kanya po, ang panalangin ko, this diligence na meron tayo ngayon by the Holy Spirit, gamitin po natin ito. If you will do this, you will be assured in all your troubles. In your troubles, you don't need comfort, you need assurance. Yan po ang message natin ngayong umaga. Let's pray. Let's all stand. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil ibinigay po ninyo sa amin si Kristo na iyong anak. Nang sa ganon, maging ganap po kami sa Kanya. Ang kapuspusan po namin at ang kaganapan namin at ang kaligayahan namin ay na kay Kristo. Kaya ibinigay ninyo siya sa amin. At sa pamamagitan po niya, ay gumawa ka ng mga bagay na hindi namin kayang gawin para sa aming mga sarili. Hindi namin naisip ito. Hindi namin na-achieve ang mga ito. Ito po'y ginawa niyo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, O Diyos, yamang binigyan niyo po kami ng iyong Espiritu
para nasain pa namin na makilala si Kristo. Panalangin ko sa bawat isa po sa amin ay maging masipag kami sa pagkilala kay Kristo. Nang sa ganon, makarating po kami sa full assurance of these riches. Nang sa ganon po, maging matatag kami sa anumang dadaanan namin sa buhay. Na alam po namin, sa pamamagitan ni Kristo, ang Diyos ay sumasamin. Lahat ng kapangyarihan ng Diyos, lahat ng karunungan ng Diyos, lahat ng grasya ng Diyos, ay laan po sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Aming Ama, patuloy po kaming lumaya kay Kristo. Yan po ang nais ninyong ipamuhay namin. Mamuhay kaming malaya. Malaya sa paglilingkod. Malaya sa pagsisilbi sa aming Diyos na nasa langit. Sa aming paglilingkod sa Kanya dito sa lupa. Kami po ang ginagamit ninyo para po sa bagay na yan. Sa pangalan po ni Jesus,